Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our, meron naman no? Check. Hello? Meron ba? Hello, mic test. Check. Ayan, ito naman na gamitin mo. Magandang umaga. Ayan, naguguluhan na po ako. Si Kuya, kinano muna. So, magandang umaga po, magandang hapon sa inyo lahat. At syempre, thank you for coming. Ako po si Jai Ho. Nakakakaba pala pag hindi nag-host. Parang pag ikaw pala yung nasa harapan, nakakatakot. So, thank you sa time po ninyo. Sobrang na-appreciate po niya. Cute afternoon sa ating lahat. Isang malaking blessing na makasama po namin kayo. As introduced, ako po ang ever-lovable, the ever-lovable. Tapos dapat mas mataas yung tono, Heidi. Papa, will pass. Pero sa totoo lang po, mas nasanay po kami, mas nakaupo po dyan. Totoo. Excuse nyo lang po muna kami ngayon na mairaos lang natin to. Dito lang po kami. Tapos babalik din kami dyan. Sorry kami sa mga nagtatanong po gaya po ninyo. Let's enjoy this afternoon's press on po ng Showbiz Sidelines! O, diba? Taray, show. And very excited po ako para sa mga tanong that you guys have prepared. And of course, the chikahan and tawanan na magaganap ngayong hapon. So, Justin, ano ba ang mga questions that we have lined up for this afternoon? Ayun, magandang hapon, Papa Awel and Jai Ho. Nakaka-pressure pala ito kasi dalawang icons ng entertainment journalism kasama natin ngayong hapon. Alright, maraming questions ang pinadala sa atin ng media para sa inyong dalawa. Pero gusto kong tanungin, alam ko kayong dalawa, you have come a long way, pero first love ninyo ang radio. Especially kay DJ Jai Ho, ikaw yung nag-sign off noon ng MOR. Nung nag-shutdown yung ABS-CBN, anong pakiramdam nagbabalik ang AM radio, ang programs ninyo, may teleradyo pa? Thank you for that question. Ako, unang totoo no, parang pag nababanggit lagi yung about sa pagsasara ko ng FM, ng ABS-CBN, which is ang MOR, sobrang bumabalik yung kirot pa din, parang hindi siya ever nababago. Pero, syempre, kagaya nga nung pag nalulungkot tayo, hindi naman pwedeng magstay lang ako dun sa kalungkutan. Kailangan tuloy pa rin ang buhay at laban lang. Nung inoferan ako ng radyo sa Estrenta at ng teleradyo servisyo, sinabi ko agad na parang ang saya pala talaga pag pinaniwalaan mo na may pag-asa, may hope, and kung para doon ka talaga ilalagay pa rin ang destiny mo. I remember dati nagdi-DZMM din ako, tapos as pinch hitter, wala akong regular na program sa DZMM. Pero dahil magkatalikuran lang yung studio ng MOR, so nung in-offer to, una bongga ka dyan muna every Sunday. Tapos sumunod, parang ilang linggo lang, nag-offer sila ng Showbiz Sidelines. So sobrang nagpapasalamat ako kasi kahit na na-experience kong mag-TV, mag-teleserye, mag-online host, hindi pa rin nawawala sa roots ko talaga kung saan ako nagsimula, which is ang radyo. Pinagkaiba lang AM and FM. So feeling ko, dinadala ko yung FM na taste or feel sa mga AM listeners. So parang pang-balance, gano'n yan. So masaya and very thankful. Ayan, thank you DJ Jai Ho. We're happy for you. Ikaw naman papaawin, nung DZMM days, ikaw isa sa parang innovative na reporter. Di ba, nagla-live ka with your own phone, may parang headset and microphone ka pang sarili, like one cam, backcam ka. Anong pakiramdam nung nawala yung DZMM, pero alam ko nag-stay ka pa rin. Tapos ngayon bumalik na itong radyo sa Estrenta with teleradyo. Blessing talaga na maipagpatuloy natin yung platform, yung tinatawag natin power of the microphone, na makapagatid tayo hindi lamang ng balita, servisyo publiko, entertainment. Kakaibang platform to kasi edukasyon na bibigay natin at kasiyahan. Oo, kung babalikan ko ng Skype pa ang uso noon at lagi akong nasa abroad dahil natin sa mga World Caravan, I made it a point na makapag-report pa noon sa umagang kaganda, sa DZMM. Use ko muna yung Skype na napakamahal. Hanggang sa ngayon, nung nawala yung DZMM, hindi naman ako nawala ng pag-asa. Kasi during the pandemic, pinag-usapan ako ng management na sana kahit paano yung presence natin mag-feel pa rin. Kaya gumawa kami ng online platform na ayun din, kagaya yung una, sinubok-subukan ako
effort sa labas, nag-online din ako, virtual. Kaya, in principle, hindi kami nawala. Pero hindi rin kami hinanap masyado kung nasaan na kami. Kasi nasanay sila na sa radyo, sa Estreta, napapakinggan, napapanood sa teleradyo servisyo. Kailangan mag-effort mo na, nasa online pa rin kami. Kaya eto na, nung nagkaroon na talaga ng malaking blessing na meron na po tayong radyo sa Estreta, tapos may teleradyo servisyo pa po, tuloy po ang ating pag-ati ng informasyon at entertainment. At kami na nga po yung magandang puntahan ng bayan. Ayan. Okay, bago ko basahin yung phone-in questions at mag-entertain ng live questions, alam ko, itong si Showbiz Sidelines, ito yung tandem din yung dalawa. Pero each of you, meron din kayong kanya-kanyang programs sa DWPM. So, pwede i-explain yung each program. Sa akin, yung unang programa ko sa DWPM or sa Radyo sa Estreta at sa Teleradyo Servisyo, yung Bongga Kajay. Every Sunday, 12:15 noon to 1:30 p.m. Kumbaga, ang nilalaman nun ng Bongga Kajay, parang lahat ng mga celebrity interviews, may mga veterans, meron din yung mga dating artista na nawala na, mga sumisikat na social media influencers. So, talagang spontaneous yung kwentuhan doon. Tapos, di ko naman masabing no holds bar, pero mas direct to the point yung mga tanungan dun sa Bongga Kajay. So, that's every Sunday. Tapos, itong Showbiz Sidelines, Monday to Friday naman, 9 p.m. to 10 p.m. Medyo magkasunod lang kami halos ni Papa A. Pag Sunday. Yung sa akin naman po, every Sunday then, Travel ni Awel, 3:30 to 5:30 p.m. It's a 2-hour travel show bago mag-TV Patrol weekend. Ito kasi papakatuloy lang din to, yung mga nagawa na po namin, bago po kasi magsara at magkaroon ng pandemic. For more than 10 years, ako po yung proponent ng World Caravan. Yes. Umiikot po kami sa iba't ibang bansa, dala natin ang mahalagang balita at impormasyon, tapos nag-reach out tayo sa mga kapamilya natin noon, sa iba't ibang bansa, ganyan. Hanggang sa sabi ng management, Papa Awel, gusto ka namin bigyan ng isang weekend show. Pwede ka bang mag-conceptualize? Pagkasabi pa lang ganun po, half a second hinga lang, naisabot ko agad. Travel ni Awel, ganun. Tapos, nagra-rhyme, sabi, sige, okay yun. So ito naman yung show na to, pin-feature natin yung mga destinations, lalo na yung mga hindi pa na-discover sa Pilipinas. So, i-involve natin dito ang mga content creators, vloggers, kasi sila nakakapunta dun first-hand experience. Bukod dun sa mga experiences ko sa mga travels abroad na may mga kaservisyo at kapamilya po natin. Yun po. Wala naman, okay naman kami. Kasabi na naman. Diyan lang. Alright, sige, magbasa na ako ng phone-in questions. Guys, kung may question kayo kay Maria, tayo lang to. Please raise your hands. Gaynel. May tanong daw po si Gaynel. From TV Patrol. Nagpapatrol. Gaynel Krishnan. Nakainis. Ang ganda mo. Sabi niya, ang dami niya pa Anyway. Bigyan niyo po siya ng take-out card. Anyway, so, of course I want to ask you this question. Kasi, you guys have been doing radio ever since. Gaano kaiba itong Showbiz Sidelines compared to the other radio programs na talks about showbiz too? Bakit kayo yung kailangan panoorin ng mga tao? Or bakit kayo yung okay tama kaya? Unang-una, maraming salamat, King. Unang-una, siguro tama ka, napakaraming showbiz-oriented show sa TV, sa online, and even sa ibang radio stations din. Pero dito kasi sa programa namin, first, maraming factor. First, kasi hindi lang siya 100% talks about showbiz, like sa entertainment. The reason why the title is Showbiz Sidelines is because may showbiz na, meron pang sidelines. Meaning, sa oras na 9 to 10 p.m., gusto namin na yung listeners namin, after listening sa buong araw ng mga matitinding balita, lahat ng pinaka-pinag-uusapan sa West Philippine Sea, sa Senado, sa Congress, pag sa oras namin, ngiti, good vibes, and inspiration. Sa sidelines, sa side hustles, pwedeng lang mga artista guest namin, na kung hindi sila artista, ano yung possible na ginagawa nila? Or pwede rin, na habang artista sila, ano yung mga naging investment nila? Kung hindi sa artista, we also have guests na mga random people, mga CEO, entrepreneurs, mga small business owners, even doctors, iba't iba nakakasama namin sa program. Hindi lang
lang siya yung celebrity na artista na kung may promo na show, hindi lang yun yung pinupunta sa amin. Lahat pupunta sa amin na minsan nagkikwento sila na ganito lang yung start nila, 4,000, ngayon billionaire na sila. Second, yung tandem namin ni Papa Awel kasi is, kita naman natin, di sa Papa Awel, diba? Magkaibang generation kami. Yes, okay. Magkaibang generation kami ni Papa Awel. So, kumbaga, meron akong something na nai-offer na kung ano yung kakayahan ko sa ginagawa kong trabaho. Parehas kasi kami nag-showbiz report before pa. At ganoon din si Papa Awel. So, marami siyang contacts connection na just parang click sa cellphone, nakukuha namin kagad yung mga answers nila. Same sa akin, lalo na yung mga kabataang artista, yung mga nakukuha ko din agad-agad. Tapos pangatlo siguro dahil lagi namin sinasabi ni Papa Awel na sa dami ng ganitong programa, ang gawin natin is maging balanse tayo. Gawin natin na kung ano yung mga nakikita natin sa social media na fake news, siguraduhin natin na as anchors, i-research natin kung totoo ba ito at ginagawa namin ng paraan para maibigay kung ano yung tamang kasagutan doon sa mga nakikinig at nanonood sa amin. So, yung experiences namin from the very beginning na nag-start kami sa industriya, sa trabaho, siguro yun yung pinaka-bala namin na para sabihin na pakinggan at panoorin kami. Bilang karagdagan, from the title of the program itself, Showbiz Sidelines, we have two major segments. Yung showbiz, so pwede po doon yung mga personalities at kung ano yung mga issues, tsaka yung mga pasabog na exclusive. Tapos meron din po siyang sidelines. Pwede siyang maging sidelines sa mga artista. Parang interesting to know na ang artista pala hindi lang nasa harap ng television or camera. Meron din silang ibang ginagawa. And parang that will entice interest from our viewers na, oo nga, ganun pala yun. Tapos hindi lang siya merely showbiz program. Binibigyan din namin siya na magkakataon yung mga up-and-coming artists, tsaka yung mga celebrities and stars in their own right. Kasi di ba marami ngayong mga content creators na ang sikat-sikat ng mga platforms nila, tapos mas na-highlight yung mga bankable artists natin. So binibigyan din ng oportunidad itong platform namin na makilala yung ibang mga personalities at celebrities, lalo na yung mga online creators. Tsaka, dito na-highlight din na baka magkaroon naman ng idea yung mga tao na nag-iisip ng mga negosyo, baka masyado tayo nag-iisip ng mga napakalaking investment. Maliit na investment lang pala, or given na kung anong meron sila, pwede na siyang maging negosyo. Bakit showbiz sidelines na 9 to 10? Yun nga, bukod sa deserve natin na magtulong na nakangiti naman yung labit natin at hindi tayo ng problema sa problema ng bansa, naging viewing habit na po kasi, at listening habit, base sa experience namin sa radyo at sa teleradyo, na matutulog sila, uy, light naman news ang napakinggan nila. Saka, alam naman natin, may market po talaga ang mga nagmamarites. Mas gusto nila na, uy, sana may showbiz. Follow-up question lang. Whenever we have like, showbiz-oriented shows, minsan yung iba pwedeng, nakasuhan because candidates na sabi. How do you push your artist or the celebrity on show na parang to actually be comfortable or trust you guys sa mga questions mo sa kanila? Ako feeling ko, ganyan kasi, di ba, naging kaibigan ko din naman sila at mga nakatrabaho ko sila. As far as I can remember, lagi kong pinangahawakan na hindi ko kailangan na mauna na magpaputok ng balita. Though yun naman dapat, di ba, para kapag ikaw yung nauna, siya yung pinaka-exclusive. Pero I always make it a point na alamin at tanungin sa kanya, sa management niya, sa taong mga involved doon, kung ito ba ay pwede ng pag-usapan, ikaw ba ay ready maglabas ng statement. Just to cite an example, I remember the issue of Sandro Mulak. Di ba very trending siya? Magkaibigan kami and I asked him nung day na pumutok yung issue, hindi ko totally idinitalye sa showbiz sidelines yung napag-usapan namin kasi naghingi muna ako sa kanya ng permiso kung ito ba ay pwede ng pag-usapan, ito ba ay pwede kong sabihin. Sagot niya sa akin, siguro hanggang dito lang yung pwede mo munang sabihin kasi nasa legal process na tayo. So ako marunong akong sumunod at makinig sa mga taong involved sa mga matitinding balita, kagaya yung pwede kang kasuhan.
hindi kami inalaw kasi ng management namin na parang dahil nga good vibes, sinabihan din kami, nagsuggest ako before, sabi ko, di ba laging trending yung mga blind items, sobrang gustong-gusto ng mga tao yan. Sabi ng management natin, huwag na, kasi pagdating sa mga ganyang bagay, baka mamaya dun pumasok yung kaso-kaso. Hindi naman sa nagpaka-safe, pero hindi lang talaga siya inilagay na maging sangkap ng programa namin. Kumbaga, dahil nga siguro nakita nila na ginagawa ko na yun sa ibang programa, sabi nila dito, iba naman yung pasabugin mong mga information. Iba namang mga balita. So, laging nagre-research, laging nagtatanong, at hindi rin naman kami ang totally last say. Kahit kami nakakuha ng balita, meron kaming executive producer to check kung, wag to, masyadong sensitive to, pwedeng tanongin din natin yung kabilang side para hindi yung side lang ng isa. Kaya nga diba na-mention ko, gusto namin sa programa, balancing kami. Magbibigay kami ng opinion namin or facts na meron kaming baon. Pero as much as possible, dapat two sides of the stories lagi. Hindi pwedeng one-sided lang kami. Yun yung sa akin. Sa pagkaalala ko, simula ako ng radio broadcasting career ko na September 22, 2008. Simula noon hanggang ngayon, hindi ako nag-intriga ng artista, hindi ako nagtatanong ng negatibo, lagi ako dun sa positive side. Kasi lagi kong naiisip na ayoko din namang gawin sa akin yun. Tsaka ayokong pagpiestahan ng mga tao, ang chismis lang. So lagi ako doon sa totoong, yung factual na balita. And I would rather help the artist boost yung kanyang feelings at moral, may pinagdadaanan na ayaw ko na rin nagdagan pa yun. So kung magpa-backstory ka, mas maka-highlight ko yung ganda ng artista. Kasi ang nangyayari ngayon, 10 ang ginawa mo, isa lang pumalya, nandun na siya, kasi sira na yung pangalan niya. So sa aming dalawa, mabait siya. Yung ba ganun ba yun? So sa aming dalawa, yun nga, parang balance nga eh. Pag kunyari nag-init na akong sumika, kasi alam mo naman, sobrang dudal ko talaga. Pag nag-init na akong sumika, laging thankful din ako sa kanya kasi lagi niyang babalansehin at nagmamata-matahan lang kami ng pag nakaprograma. So pag ba yun, no, kailangan, alamin din po natin sa susunod na linggo kung sasagot pa sige, okay, i-text natin eh. Kasi parang naging trademark ko na po yung, kunyari may pumutok ko na issue, tapos may contacts ako with the celebrity. So, natatawagan namin or nag-text ko sila agad-agad. Tapos, siguro dahil as I am also under Star Magic, yung mga handlers, di ba, parang kakilala ko din sila. So, hindi rin ako nahihiya na i-message, ate, may issue si ganito. Pwede ko ba siyang hingan ng something? So, marami akong nakukuhang mga clips from them. Yun. Tapos, tama ka doon, papaawin. Wala kang, tama. Kaya dahil doon, naka-establish ka ng close friendship sa mga celebrities. Alam mo yung kontento at kampante sila pagkasama ka dahil alam nila na hindi mo sila pababayaan. Hindi ko sila pababayaan at talagang totoo yung pagkakaibigan ko sa kanila. So yun nga, siguro, ewan ko, baka natataon lang na yung programa, pag dalawa, good cup, bad cup, gano'n. Para maganda yung tagapagtanggol ng mga naapi. Hindi, tsaka papain, gusto ko lang sabihin, the fact na pinupuntahan kami ng mga artista or yung mga taong message namin, it means siguro na naniniwala sila na hindi namin sila hahayaan na malagay sa chapang side. Diba? Kung kunyari, may artista talaga na antindi nung, I remember yung kay Ivana Alawi nga, diba? Sa atin nang galing yung balita na nilinaw ng management niya, ni Sir Perry, kasi kaibigan ko si Perry. Tapos parang that day, lumabas na million views na online na attitude, may PA na ganito, ganyan. Agad-agad, tinawagan ko yung manager, tinanong ko na ito yung nangyayari, ano gusto niyong sabihin. In detail, nilatag ko sa programa. So ayun, nasagot at nalinaw naman. Tsaka sa mundo ng entertainment, maliit lang yung mundo natin. Tayo pang nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Yung isang artista na pinagkukunan ng kasiyahan ng mga momshies, popshies, hanggang Gen Zs ngayon, kung masisira pa ang pangalan niya at mawawala pa yun, lalo pang liliit yung mundo natin. Tayo-tayo lang din nakikita. Let's make this world a better place to live in. Thank you.